Hey, what's up guys? PGT Minds of GY6PH here and welcome back to our channel. This is the 4th episode of our Borgman project. So yung proseso hindi ko na masyadong napakita or na-document. But basically, binaklas ko lahat ng kaha. Ayan. Hanggang likod. So ayan. Tapos na hugasan ko na yung mga kaha. Kung paano ko naglinis ng CVT, ganun yung ginawa ko. Inisprayan ko ng degreaser, binanlawan ko, inisprayan ko ng car shampoo, and then binanlawan ko. Yun lang. Tapos, pinatuyo ko. So, yung lahat ng kaha talaga totally binaklas ko. Tapos isusunod ko tong engine. Bali, yung plano ko is sprayan ng degreaser, banlawan ng paulit-ulit, ganoon, hanggang sa medyo bumawas yung dumi niya kasi kung makikita nyo, kulay lupa na siya. Tapos, ano pa bang mga ginawa ko? So far, yun lang naman. Tapos, dumating na rin yung dalawang gulong ko, harap-likod. Kasi yung cover sa upuan may dumating na din kaso hindi kasya kahit malaki yung in-order ko. So, maghahanap pa ako ng gagawa ng upuan talaga. So, yan. So, sisimulan ko na. Pagdating sa pagiging waterproof nung wirings natin or nung system natin, medyo confident na ako doon kasi ito ay mga selyado na yung wiring niya. Kumbaga, di na yan papasukin ng tubig. Pero syempre, wag pa rin yung pressure washer. Okay na tong spray bottle lang. Tapos ganun din pagka nagano tayo, nagbanlaw. Wisik-wisik lang din hanggat maaari. Ito lang. So, na natin i-brush ng onte. So, hinay-hinay lang din sa pagbabrush dahil may mga matamaan na sensor harness socket. After nito, isprayan ko siya ng contact cleaner pagka tapos ko ng banlawan at sabunan. Yung contact cleaner kasi mabilis matuyo. So maganda siyang pang tuyo ng ating engine harness at engine mismo. And medyo babandawan ko na. So ito na yung kalagayan niya ngayon. Medyo nagmukha ng makina. Kanina mukhang lupa eh. So ulitin ko ulit yung proseso ng degreaser. Pero mas naisip ko, siguro mas madaling linisin kung nakababa yung makina sa chassis. Kaso ngayon, ito muna yung pagtiyaga natin kasi kailangan ko pa rin tanggalin yung gulong para yung mags sa likod para mapalitan. So siguro, yun, ulitin ko na lang muna yung degreaser natin. Tapos, banlaw, then contact cleaner na ulit. Kung mapapansin nyo, hindi ko siya iniwan. Katulad sa CVT, hindi ko na siya binabad yung degreaser kasi hindi naman ganun kaputik dito. I mean, hindi naman ganun din kagrasa or may oil, wala naman. Kaya pagkatas ko spray, konting kuskus, banlaw na, hindi katulad sa CVT, binababad ko talaga yung solution ng
degreaser natin. Yun nga lang, kailangan natin to patuyuin, kaya mamaya pagkatapos ko spray ng contact cleaner ay ibibilad ko to sa araw. Lilinisan ko na lang ulit kapag nabaklas na yung makina. Brush ko na siya ulit. Tsaka na natin talaga linisin maigi pag nabaklas na yung makina mula sa chassis. Medyo kumikinang na yung mga aluminum parts natin Yun, hanggang dito lang ang kaya natin sa ngayon. Hindi ko na ma-access yung ibang area. Ito medyo na-access pa. Pero ibang solution na yata yung kailangan para kuminang tong part ng makina na to. Kumapit na yung dumi. Kahit dito. Ayan. Pero at least hindi na siya ganun kadumi katulad kanina. So yan, tunlaw na ulit. Ayan, medyo nahugasan ko na yung engine natin. Ang gagawin ko ngayon is papatuyuin ko doon sa araw, pero bago yun sprayan ko muna ng contact cleaner para mabawasan yung mga basa. Ayan, nasa arawan na yung unit. So habang dito siya, kakapark ko lang, subukan natin punasan ng onte, syempre para mabawasan yung tubig. Pagkatapos nyan, tsaka ko siya i-spray ng contact cleaner. Kung maalala nyo yung ISC video ko, naubusan ako ng contact cleaner. Buti naka-order na ako ulit. Ang wala ko ngayon is yung high temp grease. Hindi pa rin dumadating. Yan, i-spray ko na. Kulit na ito, ang dami pang laman. Ayaw lumabas. Hangin. Yan, iwan ko lang siya nakabilad, tapos babalikan ko siya. So hindi ko naman purpose ngayon is totally malinis siya, pero mabawasan man lang yung dumi kasi kanina nakita natin puro lupa na siya. So hindi siya ganun ka ganda tignan. At the same time, hindi healthy sa makina. Kapag sumiksik yung mga lupa dun sa socket tapos nabasa, pwedeng mag-cause ng pagka-ground sa system. So yun, tutuyuin ko lang siya. Tapos tsaka na yung susunod nating video kapag yun nga, nabaklas ko na siya sa chassis, tapos mahugasan ko na siya talaga ng todo, makukuskus ko na siya. Ayun, at least medyo nabawasan. So kita tayo dun sa susunod na video kung saan lilinisin ko na siya ng buo.